Breaking news, patindi ng patindi ang tensyon sa West Philippine Sea sa pagitan ng China at ng Pilipinas. Marami ng pagkakataon na ang China ay gumawa ng pambubomba laban sa mga Philippine vessels gamit ang tubig. Subalit, nito lang nagdaang araw ay meron na namang isinagawang pinakabagong water cannon ang isinagawa ng China sa Pilipinas. Nagsagawa ng resupply mission ang ating mga kababayan upang maghatid ng mga bagay na kakailanganin ng ating kababayang nakabantay sa West Philippine Sea. 3 sa ating mga kababayang Pilipino ang nagtamo ng malubhang pagkasugat dahil sa water cannon na isinagawa ng China. Ang masakla pa mga kapilgrims, 3 na nga sa ating mga kababayan ang malubhang sugatan. Tayo pa nga ang binomba na nagresulta ng pagkasira ng sasakyan ng Filipino soldiers. China pa ang nagreklamo. Ayon sa kanila, naghahamon daw ang Pilipino at nagbabala pa ang China na kung sakaling ang Pilipinas ay gagawa ng hakbang tungkol sa pangyayaring ito. Kuha sa kamera kung gaano katindi ang dinanas ng ating mga kababayang Pilipino sakay ng barkong ito. Tila nakasalubong ng isang napakalakas na bagyo ang ating mga kababayan sa karagatang ito. Subalit huwag ka dahil walang bagyo sa mga araw na yaon. Mainit. Ang nangyayaring ito ay nagbubomba na pala ang China gamit ang water cannon sa Philippine vessels. Pinasok ng maraming tubig ang barko ng Pilipinas na gawa sa kahoy. Subalit, hindi ito dahil sa nabutas ang barko, kundi ito ay dahil sa water cannon na isinagawa ng China. At dahil sa matinding ginawa ng China laban sa ating mga sundalong kababayan, ay napatawag na sa langit ang ating mga sundalo. Ramdam ang isang napakadelikadong sitwasyon. Marami sa mga personal na gamit ang nasira. Marami rin sa ating mga kababayan ang humingi na ng medical na tulong. Hindi lang kasi isang barko ng China ang nagsagawa ng water cannon sa barko ng Pilipinas na gawa sa kahoy, kundi 2. Ang pangyayaring ito mga kapilgrims nangyari noong Sabado at hindi ito nangyari sa karagatan ng China, kundi ito ay nangyari mismo sa loob ng teritoryo ng Pilipinas. At upang pakalmahin ang ating mga sundalong Pilipino, ang iba sa kanila ay idinaan na lang sa biro. Tinanong ng ibang sundalong Pilipino ang kanilang mga kasamahan kung masakit raw ba ang tama ng water cannon. Subalit, alam na alam ng ating mga Filipino soldiers na malubhang malubha ang kanilang sitwasyon. Maliban sa 3 sundalo natin ang may malubhang sugat, meron pa sa mga 10 sundalong Pilipino ang sugatan. May mga nasugatan sa binti, sa mata at sa braso. Ayon sa report ng 24 oras, ito na yata ang pinakamatinding ginawa ng China laban sa ating mga Filipino soldier sa Ayungin Shoal. Malaki ang pagkawasak na naidulot ng water cannon ng China sa barko ng Pilipino na gawa sa kahoy at maging ang radio communication nito ay nasira. At dahil dito ay mahihirapan silang magtawag ng backup o tulong. Napakalakas kasi ng pressure ng water cannon na kapag tinamaan ka nito ay talagang hindi ka na makikita. Tatangayin ka nito sa sobrang lakas. At ang napakalaking problema mga kapilgrims, China pa ang nagreklamo sa Department of Foreign Affairs dahil sa panghihimasok daw ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Dala ang mga supply upang ilagay sa BRP Sierra Madre. Iginiit ng Embahada ng China sa Pilipinas ang panghihimasok daw ng Pilipinas sa China's sovereignty. Dapat daw na itigil na ng Pilipinas ang kanilang panghahamon sa China dahil ayon sa kanila, ayon na rin sa history, talagang China raw ang may-ari ng West Philippine Sea. Ayon sa China ay naaayon raw sa batas ang kanilang isinagawang pambubomba gamit ang tubig sa barko ng Pilipinas upang depensahan ang kanilang teritoryo. Ayon naman sa gobyerno ng Pilipinas, hinding-hindi isusuko ang ating karapatan sa West Philippine Sea. Ayon kay Gibo Chudoro, tanging China lamang ang naniniwala sa mga pahayag nila at hindi ito pinaniniwalaan ng Pilipinas. Hindi rin daw totoo na Pilipinas ang nag-uudyok ng gulo sa West Philippine Sea. Dagdag pa ni Gibo Chudoro na pinoprotektahan lang ng Pilipinas kung ano ang atin. Katunayan, hindi raw tayo ang humaharang sa mga barko ng ibang bansa sa West Philippine Sea,
kundi tayo ang hinaharang sa ating teritoryo. Hinamon ni Gibo Teodoro ang gobyerno ng China na kung talagang nais nilang maresolba ang sitwasyon sa West Philippine Sea ay humarap ito sa diplomatikong paraan. Kung totoo raw na hindi natatakot ang China at kung totoo raw ang kanilang claim tungkol sa West Philippine Sea, bakit hindi ito humarap sa international law upang malaman ng buong mundo kung sino ang tunay na nagmamay-ari ng karagatang ito? Maling-mali raw ang ginagawa ng China. Nahahalata rin daw ang pagsisinungaling nito dahil sa oras na sila ay mahuhuli sa kanilang mga pananalita ay nagbabanta ito para bang idinadaan sa lakas. Kasalukuyan ng ginagamot ang ating mga kababayang sundalo na nasugatan sa naturang pambubomba ng China. Pagsalaysay pa ng mga sundalong lulan ng naturang barko, wasak na wasak raw ang kanilang sinasakyan. Ito ang dahilan kung bakit lumipat sila sa ibang barko ng Pilipinas. Salamat na lang at tagumpay rin nilang naihatid ang kanilang supply sa BRP Sierra Madre. Nangako naman ang mga sundalong Pilipino na sa susunod na resupply mission ay sasama pa rin sila.